Hindi pa nasasaksihan na Hacienda Roxas ang ganitong klaseng kaguluhan. 18 pinakatanyag na doktor sa buong mundo ang nagsisiksikan sa loob ng isang nursery na mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay. Ang kanilang maputing kuwat ay nakakagulo sa ilalim ng gailaw na kristal na chandelier. Sumisigaw ang monitor na puso, umugong ang ventilator. Ang isang team mula sa St. Luke's Medical Center ay nagutos sa mga espesyalistang pinalipad pa mula sa Singapore, habang ang isang Nobel laureate sa pediatric immunology ay pinupunasan ang pawis sa kanyang noo at ibinubulong ang salitang ayaw marinig ng sinuman. Nawawala na siya sa atin. Ang sanggol na si Ricardo Ricky Roxas III, ang nag-isang tagapagmana ng isang imperyo sa negosyo na nakakahalaga ng 88 trilyon, ay nagaagaw buhay. At ang M1 milyon kada oras para sa kanilang serbisyong medikal ay hindi masabi sa sinuman kung bakit ang kanyang munting katawan ay nakulay takip silim. Mga labing asul, mga dulo ng daliring asul at isang kakaibang pantal na kumakalat sa kanyang dibdib na parang isang akusasyon. Bawat pagsusuri ay bumabalik na walang resulta. Bawat lunas ay nabibigo. At sa bintanang pinto sa likod, ang kanyang mukha ay nakadikit sa salaming hindi kailanman nililinis para sa mga tulad niya. Nakatayo si Miguel. 14 na taong gulang, anak na katulong sa night shift, suot ang isang jacket na 3 tagulan ng manipis at mga sapatos na dasal na lang ang nagpapatibay. Hinugol niya ang buong buhay niya na maging isang anino sa asyendang ito. Ang batang lalaki na naglalakad sa mga gilid, na napapansin ang lahat dahil walang sinuman ang nakakapansin sa kanya. Sa sandaling ito, nakatitig siya sa nakapasong halaman sa may bintanang nursery. Ang halamang dumating 3 araw na ang nakalipas. Ang halaman na nag-iwan ng madilaw at malakit na latak sa guwantes ng hardinero. Ang guwantes na iyon ang humawak sa rehas ng kuna noong naglilinis kahapon. Ang halaman na 17 beses nang nilakpasan ng bawat henyo sa silid na iyon nang hindi man lang binigyan ng pangalawang tingin. Nanginginig ang makamay ni Miguel. Alam niya kung ano iyon. Ang kanyang lola, na nagpagaling sa kalahatingang pinakamahirap na barangay sa San Isidro, Laguna, gamit lang ang mahalamang gamot at panalangin, ay itinuro sa kanya na kilalanin ang hugis ng dahon na iyon bago pa man siya matutong magbasa. Digitalis, trompeta, anggel na mamamatay tao. Bubuksan ng doktor ang sanggol para maghanap ng sagot. Ang sagot ay nakaupo sa isang pasongang seramika na nakabalot sa isang laso. Tumingin si Miguel sa bintana, pagkatapos ay sa security guard na nagpapatrolya at sa mukha ang kanyang ina sa may pintuan ng kusina. Ang babaeng nagbabala sa kanyang 1,000 beses, huwag kang gagawang gulo. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag mo silang bigyan ng dahilan para paalisin tayo. Inisip niya kung ano ang mangyayari kung magkamali siya. Pagkatapos ay inisip niya kung ano ang mangyayari kung tama siya at wala siyang ginawa. Hinikpitan ni Miguel ang kanyang jacket, huminga ng malalim at tumakbo. Ano ang itataya mo para iligtas ang isang buhay na sinasabing ang mundo na hindi mo dapat pakialaman? Natutunan ni Miguel na maglakad ng walang ingay noong 6 na taong gulang pa lamang siya. Hindi ito isang kasanayang itinuro sa kanya. Ito ay para mabuhay. Kapag nakatira ka sa bahay ng hardinero sa gilid ng isang hacienda ng bilyonaryo, isang bahay na napakaliit na kasya sa loob ng walk-in closet ng pamilya Roxas, mabilis mong matututunan na ang iyong pag-iral ay pinahihintulutan lamang, hindi tinatanggap. Natututo kang kumilos na parang usok, huminga na parang isang lihim, maging napakalit, napakatahimik. Napakadaling kalimutan upang ang mayayamang taong lumulutang sa kanilang marmol na buhay ay hindi na maabala ng paalala na ikaw ay buhay. Ang kanyang ina, si Aling Elena, ay 11 taon nang nagtatrabaho para sa mga Roxas. Nagsimula siya nung 3 taong gulang pa lang si Miguel. Kinukuskos ang sahig gamit ang kanyang makamay at tuhod habang ang mabuntis na
naka-designer na damit ay lumalakat sa ibabaw niya na para siyang bahagingang muebles. Nagtrabaho siya sa kabila ng 2 pagkalaglag, isang atake ng pulmonya na halos pumatay sa kanya, at ang dahan-dahang pagkamatay ng bawat pangarap na minsan niyang binuo para sa sarili. Lahat para lang makaroon si Miguel ng bubong sa ibabaw, kanyang ulo at pagkain sa kanyang tiyan. Dapat tayong magpasalamat. Awang Diyos, sabi niya kay Miguel gabi-gabi, ang kanyang boses ay malambot sa pagod at isang bagay na maaring pananampalataya o marahil pagtanggi, pinayagan tayo ni Sir Richardo na manirahan dito. Binabayaran niya ang mga libro mo sa eskwela. Mapalad tayo, Miguel, huwag mo yang kakalimutan. Hindi siya kailanman sinagot ni Miguel. Ngunit hindi rin niya kailanman nakalimutan ang paraan ng pagtingin ng mana ng Roxas na tumatagos sa kanya na para siyang gawa sa salamin o hangin. Hindi niya nakalimutan ang pagkakataong sinisante ni Ricardo Roxas II ang isang hardinero dahil sa pagtingin sa kanyang mga mata habang may business call. Hindi niya nakalimutan ang karatula sa pinto sa likod ng mansyon. Staff, gamitin ang pasukan sa likod. Bawal ang presensya sa harapan sa oras ng pamilya. Mapalad, kung nahook ka na sa kwento ni Miguel, hindi mo gugustuhing makaligtaan ang susunod na mangyayari, mag-subscribe ngayon at ayon ang notifications para wala kang mamis na kabanata na paglalakbay na ito. Ang Hacienda Roxas ay sumasakop sa 19 na ektarya na perpektong inaalakang lupain sa mga burol na Forbes Park. May mga hardin na idinisenyo ni isang sikat na landscape artist, mga fountain at isang hedgemaze na na-feature na sa 3 architectural magazine. May tennis court helipad at isang swimming pool na hugis ng sagisag ng pamilya. May isang garahe para sa 12 sasakyan na puno nga sasakyang mas mahal pa sa bahay ngang karamihan at isang koleksyon ng bihirang kape at sana mas matanda pa sa lola ni Miguel kung nabubuhay pa ito. Kabisado ni Miguel ang bawat sulok ng lugar na iyon, hindi dahil pinapayagan siyang gumala. Diyos ko, hindi. Kabisado niya ito dahil ginugol niya ang buong buhay niya sa pagmamasid mula sa mga gilid, mula sa maliit na bintana ng bahay en hardinero, mula sa likod ng mga palumpong kapag dapat ay papunta siya sa sakayan ng jeep, mula sa mga aninong pasilyo ng mga katulong kapag pumupuslit siya papasok para dalhin ang nakalimutang tanghalian ng kanyang ina. Minapa niya ang hacienda sa kanyang isipan tulad ng pagmamapangang ibang bata sa mga level ng video game. Alam niya kung aling nga security camera ang may blind spot. Alam niya kung aling pinto ang naiwan ng hindi nakakandado tuwing 3:00 PM na palitan ng shift. Alam niya na ang hepengang seguridad, isang lalaking malaki ang lig na nagnangalang Mang Berto, ay nagtatake ng 20 minutong smoke break sa likod ng pool house tuwing 4:15 ng hapon. Alam niya ang mga bagay na ito dahil ang pag-alam sa mga ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan sa isang mundong patuloy na nagpapaalala sa kanya na wala siyang kapangyarihan. Ngunit kamakailan lamang, si Miguel ay nagmamasid para sa ibang dahilan. 3 buwan na ang nakalipas, isinilang ni Isabela Roxas ang isang sanggol na lalaki, si Ricardo Ricky Hendra Roxas III, ang tagapagmana, ang prinsipe, ang kinabukasan ngang isang dinastiyang binuo sa mga paten sa teknolohiya, mga acquisition sa parmasyutiko, at ang uringang yaman na henerasyon na hindi kayang isipin ng karamihan. Dumating ang sanggol sa gitna ng mga cover ng magazine at mga anunsyo sa lipunan. Isang profesional na photographer ang kinuha para kunan ang kanyang mga unang sandali. Isang team ng mga night nurse ang nagpapalitan sa 8 oras na shift. Isang nutrisyonista ang pinalipat mula sa Singapore para kumonsulta sa dieta ni Ginang Isabela upang matiyak ang pinakamainam na komposisyon ng gatas ng ina. Pinanood ni Miguel ang lahat mula sa kanyang karaniwang puwesto sa mga anino. At sa isang punto, may nagbago sa kanyang dibdib.
Sinimulan niyang eye-timing ang kanyang paglalakad papuntang paaralan para madaanan niya ang bintanan ng nursery paksikat ng araw kapag kinakarga ng nurse si Ricky para makita ang liwanag ng umaga. Nagsimula siyang magtaga malapit sa pintong kusina kapag alam niyang ilalabas ang sanggol para sa isang hapon na paglalakad sa hardin. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang kakaibang lambot at kirot para sa maliit na taong ito na mayroon ng lahat ng bagay na hindi kailanman makakaroon si Miguel, ngunit tila napakaliit, napakarupok at walang kamalay-malay sa bigat ng koronang isinuot sa kanya mula ng isilang. Siguro dahil inosente si Ricky. Siguro dahil naalala ni Miguel ang laging sinasabing ng kanyang lola, bawat sanggol ay banal pagdating sa mundo, apo. Ang mangyayari pagkatapos niyan ay responsibilidad na natin, o siguro dahil naintindihan ni Miguel sa isang malalim na paraan na pareho silang bihag ni Ricky ng mga sitwasyong hindi nila pinili. Gugugulin ni Ricky ang kanyang buhay sa isang gintong hawla, magpe-perform para sa mga kamera at stockholder at sa isang amang nakikita siya bilang isang legacy kaysa isang tao. Gugugulin ni Miguel ang kanyang buhay sa mga gilid, hindi nakikita at hindi binibilang. Ang kanyang potensyal ay sinusukat lamang sa kung gaano kahusay niyang iwasan ang daan. 2 bata, 2 kulungan, isang hacienda. Ang kuwentong ito ay makakaroon ng isang pagbabagong hindi mo inaasahan. Siguraduhing naka-subscribe ka para masundan ang paglalakbay ni Miguel hanggang sa dulo. Pindutin ang subscribe button ngayon. Hindi ka magsisisi. Martes ang hapon nang unang makita ni Miguel ang halaman. Pauwi siya mula sa paaralan. Dinadaanan ang kanyang karaniwang ruta sa kahabaan ng service road na nasa likod ng silangang bahagi ang mansyon. Ang hangin ng taginit ay matalim sa amoy ng tuyong dahon at papalapit na ulan, at hinikpitan ni Miguel ang kanyang jacket laban sa lamig, ang parehong jacket na suot niya sa loob ng 3 taon na may punit na manggas at sirang zipper na laging ipinapangakong kanyang ina na ayusin, ngunit hindi kailanman nagkakaroon ng oras. Isang delivery van ang nakaparada malapit sa pinto sa likod. Hindi ito kakaiba. Ang Roxas ay patuloy na tumatanggap ng mga pakete mula sa mga bihirang sa hanggang sa custom-made na muebles at organikong pagkain ng sanggol na pinalipad mula sa isang organikong sakahan sa Australia. Ngunit may isang bagay sa delivery na ito na nagpabagal sa paglakad ni Miguel. Ang deliveryman ay nagdadala ng isang halaman. Maganda ito, kailangang aminin ni Miguel. Magadalawang talampakan ang taas na may madilim na berdeng dahon na tila kumikinang sa isang mamantikang kintab. Mga bulaklak na hugis kampana na maputla ay nakabitin sa mga kumpol puti na may mga guhit ng lila, parang mga pasa sa porselana. Ang paso ay nakabalot sa isang detalyadong gintong laso at isang card ang nakasuksok sa mga tangkay. Si Mang Cesar, ang punong hardinero, ay sinalubong ang delivery man sa pinto. Pinanood ni Miguel mula sa likod NG, isang asalea bush abang pumirma si Mang Cesar para sa pakete. Ang kanyang matanda at magaspang na kamay ay umabot para patatagin ang paso. At dun nakita ni Miguel. Nang dumampi ang madaliri ni Mang Cesar sa madahon, bumalik itong kumikinang sa isang bagay, isang latak, madilaw at bahagyang malakit, tulad ng dakta ng puno, ngunit mali sa paanuman. Napansin din ito ni Mang Cesar. Nakita ni Miguel na kumunot ang noo niya, tiningnan ang kanyang guwantes, at kinuskos ang kanyang daliri na may nagtatakang ekspresyon. Ngunit may sinabi ang delivery man. Tumawa si Mang Cesar at lumipas ang sandali. Dinala niya ang halaman sa loob, malamang papunta sa nursery kung saan nakadisplay ang lahat ng regalo para sa sanggol, at naiwan si Miguel na nakatayo sa mga anino na may kakaibang kaba sa kanyang tiyan. Kilala niya ang halamang iyon. Hindi niya matandaan kung saan, hindi eksakto. Ngunit may isang bagay sa mga dahon, sa mga bulaklak, sa mamantikang latak, hinihila nito ang isang alaala na malalim na nakabaon sa kanyang isipan. Ang boses ng kanyang lola, marahil,
mula sa isang tagaraw na ginugol niya kasama ito sa barangay San Isidro bago ito pumanaw. Tinuruan siya nito tungkol sa mga halaman tulad ng pagtuturo ng ibang lola sa kanilang mga apo tungkol sa pagluluto o pagniniting. Dinala siya nito sa kanyang hardin. Ipinapakita kung aling nga dahon ang nakakagaling at kung alin ang nakamamatay, kung aling nga bulaklak ang gamot at kung alin ang lason na nakabihis ng magagandang kulay. Ang pinakamagandang gawa ng demonyo, madalas niyang sabihin, ay laging nakabalot sa isang bagay na maganda. Kailangan mong matutunang tingnan ang lagpas sa ganda sa panganib na nasa ilalim nito. Nakatayo si Miguel doon ng matagal. Ang kaba ay bumibigat sa bawat pahinga. Naisip niyang hanapin ang kanyang ina. Naisip niyang kumatok sa pinto sa likod at sabihin sa sinuman kahit sino na may mali sa halamang iyon, ngunit sino ang makikinig sa kanya? Siya ay isang nobody, ang anak ng katulong, ang batang anino. Halos hindi siya umiral sa mundong nga Roxas maliban bilang isang maliit na abala na kailangang pamahalaan. Kaya't ginawa ni Miguel ang laging niyang ginagawa. Nilunok niya ang kanyang kutob, ibinaon ang kanyang kaba, at naglakad pauwi para simulan ang kanyang takdang aralin. 3 araw mula ngayon, malalaman niya na ang desisyong iyon ay halos kumitil sa buhay ng isang sanggol. Ang matutuklasan ni Miguel ay babaguhin ang lahat, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya Roxas. Huwag palampasin ang Kabanata 2. Mag-subscribe ngayon at maging unang makaalam kung ano ang mangyayari kapag ang hindi inaasahan ay naging ang tanging pagpipilian. Dumating ang masirena paglubog na araw. Nakaupo si Miguel sa kanilang gumigewang na mesa sa kusina, gumagawa ng math problems na hindi naman niya gaanong pinapansin. Nang marinig niya ito, mahina sa simula, pagkatapos ay papalakas, papalapit, mas apurahan. Pumunta siya sa bintana at pinanood ang 3 ambulansya na humaharurot paakyat sa pribadong daan. Sinundan ng isang konvoy, mga itim na SUV at 2 helikopter na bumababa sa damuhan na parang mga mekanikal na ibong mandaragit. Pumasok ang kanyang ina sa kanilang bahay ilang minuto, ang lumipas, ang mukha'y putla at ang mga kamay ay nanginginig. May mali sa sanggol, humihingal siya. Inaabot na ang kanyang uniforme sa trabaho. Mayroong sobrang mali. Tinatawag nila ang madoktor mula sa kung saan-saan. Kailangan kong tumulong, kailangan ko. Umalis siya bago pa man makapagsalita si Miguel. Nakatayo siya sa bintana ngang ilang oras ng gabing iyon. Pinapanood ang mansyon na nagliliwanag. Pinapanood ang mga taong nakaputing coat na nagmamadaling pabalik-balik sa harap ng mga bintana ng nursery. Pinapanood ang mga anino ng kaguluhan na sumasayaw sa perpektong inaalagaang damuhan. At sa kaibuturan ng kanyang tiyan, sa ilalim ng takot at pagkalito at ang kakaibang lungkot na nararamdaman niya para sa isang sanggol na hindi pa niya nahahawakan, isang kaisipan ang patuloy na lumilitaw na parang isang bangkay sa madilim na tubig. Yung halaman, yung halaman, yung halaman. May nakita si Miguel na hindi nakita nga doktor. Ngunit may makikinig ba sa isang mahirap na batang lalaki mula sa gilid? Mag-subscribe ngayon para hindi ka mahuli sa bawat salita. Ang mansyon ng mga Roxas ay naging isang warzone. Hindi pa nakakita si Miguel ng ganito. Sa bintana, nung nursery ang parehong bintana kung saan idinikit niya, ang kanyang mukhang 1,000 beses para masilayan si Baby Ricky na payapang natutulog sa kanyang kuna na gawa sa kamay na inukit na kahoy na nara ngayon ay wala siyang makita kundi kaguluhan. Mga puting coat saan man, mga makinang hindi niya mapangalanan na kumikislap at tumutunog at sumisigawa sa elektronikong pagkataranta. Mga kamay na kumikilos nang may nakpapanik na katumpakan nag-iniksyon, nag-adjust, sumusukat, nabibigo. Lahing nabibiho. Lumapit siya ng mas malapit kaysa sa nararapat. Mas malapit pa, masyadong abala ang security team sa medical na emergency para magpatrolya sa kanilang karaniwang ruta at si Miguel ay pumuslit sa hedgemaze na parang isang multo, ipinuwesto ang kanyang sarili sa likod ng isang pampalamuting fountain kung saan mayroon siyang malinaw
na tanawin sa mga bintana ng nursery mula sahig hanggang kisame. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang dugo. Si Baby Ricky, ang munti. Mahalagang si Ricky na pinanut ni Miguel na matutong ngumiti sa liwanag nung umaga ay kulay pasa. Ang kanyang maliit na katawan ay nakahiga sa gitna ng medikal na bagyo na papalibutan ng mas maraming kagamitan kaysa sa nakita ni Miguel sa isang lugar. Mga tubo ang nakakabit sa kanyang nga braso. Mga monitor ang sumusubaybay sa isang tibok ng puso na paputol-putol at pasuray-suray na parang lasing na pauwi. At ang kanyang balat, Diyos ko, ang kanyang balat ay isang nakakatakot na kulay abo-asul na may mga pantal na tila kumakalat habang pinapanut ni Miguel. Mukha siyang nagaagaw buhay, mukha siyang patay na at hindi pa lang niya alam kung ang kwentong ito ay kumakapit sa iyong puso tulad ng pakapit nito sa akin habang isinusulat ko ito. Kailangan mong mag-subscribe ngayon. Ang susunod na mangyayari ay mananatili sa iyo magpakailanman. Huwag palampasin. Ang madoktor ay nagsimulang dumating sa loop ngang 1 oras mula sa unang ambulansya. Binilang sila ni Miguel habang dumarating sila. Ang nga itim na kotse at helicopter ay nagbababa ng isang hukbo ng medikal na maharlika sa damuhan ng Roxas. Narinig niyang ibinubulong ng kanyang ina ang kanilang mga pangalan sa ibang mga katulong na may takot at pagalang habang nagmamadali siyang dumaan sa bahay. Si Dr. Santiago mula sa Pediatric Health Institute ng Singapore. Si Dr. De Leon, isang neurologist mula sa Kuala Lumpur na nagligtas sa apong punong ministrong Malaysia. Si Dr. Cruz mula sa St. Luke's Medical Center na ang waiting list ay 3 taon at ang bayad ay sinasabing 11 milyon para lang sa isang konsultasyon. Si Dr. Reyes, isang Malaysian immunologist na nominado para sa Nobel. Si Dr. Garcia, si Dr. Santos, si Dr. Mendoza, si Dr. Villanueva, 18 sa kanila. 18 pinakamahuhusay na medikal na isipan sa planeta. Bawat isa ay may dalang ma-degree mula sa mga institusyong hindi kailanman maasahan ni Miguel na makapasok. Bawat isa ay armado ng kaalaman na nangangailangan ng mga dekada at bilyon-bilyong piso para makuha. 18 eksperto at walang kahit isang sagot. Nakikita sila ni Miguel sa bintana. Nagtatalo, ngayon, si Dr. Santiago ay masiglang kumukumpas sa isang chart habang si Dr. Cruz ay umiiling. Si Dr. Santiago, Pran, ay iisan. De Leon ay humiwalay sa grupo. Nakakrus ang mga braso, ang kanyang ekspresyon ay nababalisa. Isang mas batang doktor, hindi alam ni Miguel ang pangalan, ay nagpapatakbo ng isa pang blood test, habang ang isang nurse ay nagpapalit ang isa pang IV bag. Naliligaw sila. Nakikita ito ni Miguel sa kanilang body language, sa kung paanong ang kanilang tiwala sa sarili ay nagsimulang gumuho habang lumilipas ang mga oras. Ang mga titan ng medisina, ang mga Diyos ng sining ng pagpapagaling, ay nakatayo sa isang nursery na nakakahalaga ng bilyon-bilyon na may lahat ng mapakukunan sa mundo at hindi nila alam kung bakit isang 3 buwang gulang na sanggol ang namamatay sa harap nila. Nakatayo si Ricardo Roxas II sa isang sulok NG silid at hindi pa nakita ni Miguel ang isang lalaking mukhang ganoon kawasak. Ang bilyonaryong nakahari sa mga boardroom at dumudurok sa mga kakumpetensya at kumikilos sa mundo na para bang pag-ari niya ito na sa maraming paraan ay totoay nakakapit sa kamay kanyang asawa na may desprasyong nagpapaputi sa kanyang mabuko. Si Isabela Roxas ay hindi tumigil sa pag-iyak ng ilang oras. Ang kanyang designer na damit ay gusot, ang kanyang perpektong makeup ay nasira, ang kanyang mahinahong pag-ugali sa lipunan ay nadurog sa 1 milyong piraso sa sahig na marmol. Ang kanilang sanggol ay namamatay, at lahat ng kanilang pera ay hindi ito mailigtas. Ito ang sandali kung kailan nagbago ang lahat. Ngunit makikita mo lang ito kung nakasubscribe ka. Pindutin ang button na iyon ngayon. Gagawa si Miguel ng isang bagay na ikagugulat ng lahat, kasama na ang kanyang sarili. Pinanood ni Miguel ang madoktor na umikot sa kanilang mateorya, impeksyon sa bakterya,
Binomba nila si Ricky ng mga antibiotic na walang ginawa. Impeksyon sa virus, sinubukan nila ang mga antiviral na walang pagkakaiba. Tugon ngang autoimmune. Nagbigay sila ng mga immunosuppressant na walang pinigilan. Genetic abnormality. Nagpatakbo sila ng mga pagsusuri na bumalik na walang tiyak na resulta. Reaksyon sa alergi. Iniksyonan nila siya ng epinephrine na parang tubig lang. Bawat teorya ay lumitaw nang may kumpiyansa at gumuho sa paggalito. Bawat paggamot ay ibinigay nang may katumpakan at nabigo ng malupit. Pinanut ni Miguel ang lahat sa pamamagitan ng bintana. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa malamig na bato ng fountain. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang matadiang dahil may alam siyang hindi nila alam. Alam niya ang tungkol sa halaman. Nandun pa rin ito. Nakikita niya ito mula sa kanyang pinagtataguan. Nakaupo sa may bintana ng nursery. Ang nga maputlang bulaklak na hugis kampana nito ay sumasalamin sa matinding ilaw ng medisina. Ang madilim na dahon nito ay kumikinang sa mamantikang kintab. Ang madoktor ay patuloy na dumadaan dito. Inayos nila ang kanilang kagamitan sa paligid nito. Inilagay nila ang kanilang matasan ng kape at tablet at medical na sart sa tabi nito nang hindi man lang nagbibigay ng pangalawang tingin. Ito ay hindi nakikita sa kanila, bahagi ng palamuti sa likuran. Katulad ni Miguel, naalala niya ngayon ang maaral ng kanyang lola. Ang maalala ay bumabalik ng may masakit na kalinawan. Nakaupo sila sa kanyang beranda sa San Isidro noong 9 na taong gulang siya at ipinakita niya sa kanya ang malarawan sa isang lumang libro na may basag na leather na takip. Ito, sabi niya, itinuturo ang isang ilustrasyon ng bulaklak na hugis kampana na halos eksaktong kamuha ng nasa nursery. Tawag natin dito trompeta. Tawag ng magagarang doktor, digitalis. Maganda, diba? Pero ang langis sa nga dahon niyan. Ang pahawak lang dito ay maaring magpabagal sa pusong isang tao at kung maliit ka, kung sanggol ka, umiling siya ng dahan-dahan. Kahit ang paglanghap ng hangin sa paligid nito ng matagal ay maaring makalason sa dugo. Alam ngang lola ni Miguel ang bagay na hindi itinuturo sa anumang medical na paralan. Natutunan niya ang kanyang siningnaw, pagpapagaling mula sa kanyang ina, na natuto mula sa kanyang ina, na natuto mula sa mga ninuno na walang iba kundi ang halaman sa kanilang paligid at ang karunungang ipinasa sa mga henerasyon nga kaligtasan. Nakpaanak siya ng mga sanggol sa mga bahay na walang kuryente. Nakpagaling siya ng lagnat gamit ang balat ng puno at dahon kapag walang pera para sa doktor. Nagligtas siyang mabuhay gamit ang kaalaman na itatanggi nga magagarang doktor bilang pamahiin at tinuruan niya si Miguel. Hindi lahat namatay siya bago niya matapos. Kinuhang isang stroke noong 11 taong gulang si Miguel. Iniwan siya na may mga pira-pirasong karunungan na kumakalampag sa kanyang ulo tulad ng mga buto sa loop ng isang tuyong upo. Ngunit tinuruan niya siyang sapat para makilala ang hugis ng mga dahon na iyon, sapat para matandaan ang babala tungkol sa mamantikang latak, sapat para maunawaan na may lumalaking takot kung ano ang nasasaksihan niyang nangyayari kay Baby Ricky. Ang madoktor ay naghahanap ng isang bagay sa loob ng sanggol. Sinusuri nila ang kanyang dugo para sa mga mananakop, sinisiyasat ang kanyang mga organo para sa mga depekto, hinahanap ang kanyang DNA para sa mga pagkakamali. Naghahanap sila sa maling lugar. Ang kaaway ay wala sa loop ni Ricky. Ito ay nakaupo 2 talampakan mula sa kanyang kuna, nakabalot sa isang gintong laso, maganda tulad ng isang larawan at nakamamatay tulad ng isang ulupong. Alam ni Miguel ang katotohanan, ngunit ang pag-alam ay hindi katulad ng pagkilos, at ang gagawin niya ay makakahalaga ng lahat. Mag-subscribe ngayon dahil ang Kabanata 3 ang kung saan sasabok ang kwentong ito. Ang maoras ay gumapang na parang isang sugatang hayop. Nanatili si Miguel sa kanyang puesto sa likod ng fountain, hindi makaalis, hindi makatingin sa malayo, namamanhit na ang kanyang mabinti,
ang kanyang madaliri ay manhid sa lamig. Hahanapin na siyang kanyang ina anumang sandali, nag-aalala, ngunit hindi niya mapilit ang sarili na gumalaw. Pinanood niya si Dr. Cruz na magpatawag ng isang kumprensya sa sulok ng nursery. Tinitipon ang 17 iba pang doktor sa isang grupo nga mamahaling suit at seryosong ekspresyon. Hindi niya marinig ang kanilang sinasabi, ngunit nababasa niya ang kanilang body language, ang pag-iling ng ulo, ang pagtaas ng mga kamay, ang pagkatalo na bumabalot sa kanila na parang abo. Sumusuko na sila. Hindi sumusuko. Nagahanda. Nakita ni Miguel ang isa sa mga doktor na kumumpas patungo sa pinto kung saan inihanda ang isang operating room. Nakita niya ang isa pang doktor na nagsimulang maghanda ng tila isang surgical tray. Oprahan nila ang sanggol. Bubuksan nila ang kanyang munting katawan para maganap and sagot na wala doon. At ang operasyon ay magdudulot and stress sa kanyang nabibigong sistema na lampas sa punto and pagbabalik. At si Ricky ay mamamatay sa operating table na napapalibutan ng 18 walang silbing degree. Ang makamay ni Miguel ay naging makamaw. Inisip niya ang kanyang ina kung ano ang mangyayari sa kanya kung gagawin niya ang iniisip niyang gawin. Mawawalan siyang trabaho, sigurado iyon. Paalisin sila sa hacienda. Marahil ay kakasuhan ng trespassing. Marahil mas masahol pa. Lahat ng isinakripisyo niya sa loob ng 11 taon ay mawawasak dahil hindi kayang yumuko ng kanyang anak at manatiling hindi nakikita tulad ng dapat. Inisip niya ang kanyang sarili kung gaano kadali na bumalik na lang sa bahay at magpanggap na wala siyang nakita, wala siyang naintindihan. Siya ay isang nobody, ang anak ng katulong. Ang nangyayari sa sanggol ng isang bilyonaryo ay hindi niya problema at hindi niya dapat pakialaman. Maaari siyang yumuko, tapusin ang pag-aaral. Marahil makakuhang scholarship sa isang lugar, gumawang isang bagay sa kanyang buhay nang hindi isinasapanganib ang ganitong kabaliwan. Inisip niya ang kanyang lola sa paraan ng pagtingin nito sa kanya kapag tinuturuan siya tungkol sa mga halaman, tungkol sa pagpapagaling, tungkol sa kaalamang ipinasa sa mga henerasyon ng mga taong walang iba kundi ang isa't isa at ang lupa sa ilalim ng kanilang mamapaa. Ang karunungang ito ang iyong pamana, sabi nito sa kanya, hindi pera, hindi lupa. Ito ang inilalagay ko sa iyong ulo ngayon. Ipangako mo sa akin na gagamitin mo ito kapag mahalaga. Nangako siya. At pagkatapos ay ginugol niya ang mga taon na ikinahihiya ang pamanang iyon. Ikinahihiya ang lolang hindi natutong magbasa, na nagsasalita na may punto na iniisip ngang matao na hindi siya edukado, na nagpapagaling gamit ang mga halamang gamot at dasal habang ang mga totoong doktor ay gumagamit ng mga makina at gamot. Nais niyang maging moderno, sopistikado, katanggap-tanggap. Nais niyang maging anumang bagay maliban sa isang inapo nga taong kailangang tuklasin ang kanilang sariling malunas dahil walang ibang handang tumulong sa kanila. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, ang pamanang iyon ang tanging bagay na maaring magligtas sa buhay ni Ricky. At si Miguel ang tanging nakdadala nito. Ano ang gagawin mo? Itataya mo ba ang lahat ang iyong tahanan, ang trabaho ng iyong ina, ang iyong buong hinaharap para sa isang sanggol na ang pamilya ay hindi kailanman kinilala ang iyong pag-iral? Gagawa si Miguel ng kanyang pagpili. Siguraduhing nakasubscribe ka para makita ang susunod na mangyayari. Tumingin muli si Miguel sa bintana ng nursery. Ang monitor ni Ricky ay nag-flatline. Ang mga doktor ay nagmamadali ngayon, sumisiga ngang mautos. Nagahanda para sa isang emergency na operasyon na alam ni Miguel sa kaibuturan ng kanyang mabuto na mas mabilis na papatay sa sanggol kaysa sa lason na nasa kanyang sistema. Inisip niya kung ano ang gagawin ng kanyang lola. At pagkatapos ay tumayo si Miguel mula sa likod ng fountain, lumabas mula sa mga anino na naktago sa kanya sa buong buhay niya,
at nagsimulang tumakbo patungo sa mansyon. Wala siyang plano, walang diskarte, walang ideya kung paano siya makakalusot sa seguridad sa mga doktor kay Ricardo Roxas segundo mismo. Alam lang niya na kailangan niyang subukan na kung alis siya ngayon at mamamatay ang sanggol, dadalhin niya ang bigat nito magpakailanman. Na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pananatiling ligtas, mas mahalaga kaysa sa pananatiling hindi nakikita, mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa isang buhay na hindi naman talaga buhay. Ang kanyang mga paa ay tumatama sa inaalagaang damuhan, ang malamig na hangin ay sumusunog sa kanyang mga baga. Sa isang lugar sa likuran niya, sumigaw ang isang security guard sa gulat. Hindi uminto si Miguel. Tapos na siyang maging isang anino. Tumatakbo si Miguel patungo sa imposible, sa mga armadong guwardiya at galit na mga doktor at sa isang bilyonaryong kayang wasakin ang kanyang buhay sa isang tawag sa telepono. Ang susunod na mangyayari ay gagawin siyang isang bayani o isang kontrabida, marahil pareho. Mag-subscribe ngayon para hindi mo makaligtaan ang sandali kung kailan nagbago ang lahat. Bumangga si Miguel sa pinto sa likod ng buong bilis. Hindi ito nakakandado, salamat sa Diyos, para sa maliliit na himala at sa mga abalang staff, at pumasok siya sa kaguluhan ng kusina. Ang mga chef na kinuha para sa isang dinner party na hindi na mangyayari ay nakatayo na parang nagyelo sa kanilang mga istasyon. Ang kanilang nga mukha ay putla sa pag-aalala na nagmumula sa krisis medikal sa itaas. Isang sous-chef ang nakahulog ng isang tansong kaldero na may kalabog na umalingaw-ngaw sa mga marmol na pasilyo. May sumiga. Hindi uminto si Miguel. Kabisado niya ang bahay na ito. Namemorya niya ang bawat pasilyo, bawat shortcut, bawat hagdanan sa likod na hindi kailanman ginagamit ng pamilya ngunit araw-araw na dinadaanan ng mga staff. Dinala siya na kanyang mapa sa kusina, lagpas sa pantry, patungo sa makitid na hagdanan ngang makatulong na paikot-ikot paakyat sa ikalawang palapag na parang isang lihim na gulugod na nakatago sa loop ng ginintuang katawan ng mansyon. Oy, tumihil ka diyan. Si Mang Berto, ang epenga seguridad. Narinig ni Miguel ang mabibigat na yabak ng lalaki na dumadagundong sa likuran niya. Narinig ang kaluskos na radyo habang tumatawag ng tulong si Mang Berto. Ngunit si Miguel ay mas malit, mas mabilis, at desperado sa parang hindi maintindihan ni Mang Berto. Inakyat niya ang hagdanan ng 3 baitang sa isang pagkakataon. Ang kanyang ngalumang sapatos ay dumudulas sa makintab na kahoy. Ang kanyang makamay ay kumakapit sa rehas ng mahigpit na halos sumigaw ang kanyang mabuko. Ikalawang palapa. Silangang bahagi. Ang nursery ay nasa dulo ng pasilyo. Lakpas sa mga larawan ng pamilya at mga antigong florera at sutlang wallpaper na mas mahal bawat metro kaysa sa kinikita ng kanyang ina sa isang buwan. 2 pang guwardiya ang lumitaw sa tuktok ng hagdan. Nanikip ang dibdib ni Miguel. Malalaki sila. Parehong may mga balikat na parang refrigerator at mga ekspresyong, nagsasabing naghintay sila sa buong karera nila para sa pagkakataong makahuling ang isang tao. Nahiwalay sila, hinaharangan ang pasilyo, nakaunat ang mga braso na parang nag-alagang ang baka. Bata, kailangan mong huminto ngayon, sabi ngang isa sa kanila. Ang kanyang boses ay may pekeng kalmado na ginagamit ng mga matatanda kapag gagawa sila ng isang bagay na marahas. Nagtrespas ka sa pribadong ari-arian. Anuman ang nangyayari, mapag-uusapan natin, pero kailangan mo. Nagpanggap si Miguel na pumunta sa kaliwa. Kumagat ang guwardiya. Lumundag sa direksyon na iyon. Ang kanyang malaking katawan ay nakatuon sa paggalaw at umikot si Miguel sa kanan. Yumuko sa ilalim ng nakaunat na braso ng pangalawang guwardiya sa isang galaw na natutunan niya sa pag-iwas sa mga bully sa pasilyo ng paaralan. Naramdaman niyang dumampi ang mga daliri sa kanyang jacket, ang luma, gasgas na jacket na may sirang zipper, at pagkatapos ay nakalagpas siya sa kanila, tumatakbo sa pasilyo patungo sa pinto ng nursery. Nakikipaglaban si Miguel para sa kanyang buhay at sa buhay ni Ricky. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi pa nagsisimula.
Kung hindi ka pa nakasubscribe, malalampasan mo ang pinakamatinding sandaling ang buong kuwento. Mag-subscribe ngayon. Sarado ang pinto ng nursery. Naririnig ni Miguel ang maboses sa kabilang panik mga apurahang medikal na salita na hindi niya maintindihan na sinasabayan ng elektronikong alulong ng mga makinang natatalo sa kanilang laban. Hindi siya kumatok. Hindi siya nag-atubili. Inabot niya ang doorknob at binuksan ang pinto ng may sapat na lakas para bumangga ito sa pader. 18 ulo ang lumingon sa kanya. 18 muka ang nagrehistro ang gulat. Pagkatapos ay pagkalito, pagkatapos ay galit. Ang silid ay amoy antiseptic at takot, at isang bagay pa isang bagay na matamis at bahagyang bulok na agad na nakilala ni Miguel. Ang halaman, ang lason nito ay nasa hangin mismo, dahan-dahang tumatagos sa nursery sa loob ng maraming araw. Ano to? Security, security. Sino ang batang ito? Paalisin niyo siya dito. Ang maboses ay bumagsak sa kanya na parang maalon. Ngunit ang mga mata ni Miguel ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang kuna sa gitnang silid, napapalibutan ng mga makina at monitor at mga lalaking nakaputing coat na nagsisimula ng bumalik sa kanilang trabaho. Pinabalewala siya bilang isang maliit na abala na haharapin ng iba. Nakahiga si Ricky sa kuna na iyon, ang kanyang munting dibdib ay halos hindi gumagalaw. Ang kanyang balat ay naging kulay abo mula sa pagiging asul, tulad ng kalangitan sa tag-init bago ang isang bagyo. Ang pantal ay kumalat na sa buong dibdib niya, isang galit na konstelasyon ng mga umbok na sinuri na nga doktor ng hindi naunawaan. Namatay na siya. Minuto na lang, marahil mas maikli pa. Lumapit si Ricardo Roxas II. Ang kanyang mukha ay isang maskarang dalamhati at galit at desperadong pagkalito. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Mga guwardiya, paalisin ang batang ito sa silid ng anak ko ngayon. Hinawakan ng magwardiya si Miguel. Naramdaman niya ang mga kamay na kumakapit sa kanyang mga balikat. Naramdaman ang sarili na itinataas mula sa sahig. Naramdaman ang mundo na tumagilit habang sinimulan siyang hilahin pabalik sa pinto. Yung halaman, sumigaw si Miguel laban sa pagkakahawak, gamit ang lahat ng kanyang lakas. Yung halaman sa bintana, digitalis yan, lason. Hindi huminto ang maguwardiya. Siyempre hindi sila huminto. Siya ay isang bata lang, isang mahirap na bata, isang batang probinsyano na may maruming jacket na sumisigaw ngang kalokohan sa isang silid na puno ngang pinakamahuhusay na medikal na isipan sa mundo. Bakit may makikinig sa kanya? Pakiusap, nabasag ang boses ni Miguel. Naging isang bagay na hilaw at nagmamakaawa. Yung lola ko, tinuruan niya ako tungkol sa mga halaman. Yan ay trompeta. Lason yan. Ang langis niyan ay kumakapit sa lahat ng hinahawakan nito. At nalalanghap na yan ng sanggol ng ilang araw. Kailangan niyo siyang ilabas dito. Ilabas siya. Malamig na sabi ni Ricardo Roxas II. Ngayon na. Ito ang sandaling naghihiwalay sa karaniwan sa pambihira. Ang susunod na gagawin ni Miguel ay hindi ka patutulugin. Mag-subscribe ngayon. Kailangan mong makita ito hanggang sa dulo. Isang bagay sa loob ni Miguel ang nabali. Hindi nasira. Nabali. Tulad ng isang rubber band na sobrang binatak. Tulad ng isang buto na itinulak lampas sa hangganan nito. Ginugol niya ang buong buhay niya na maging hindi nakikita, maging tahimik, maging mabuti. Nilunok niya ang kanyang boses ngang 1,000 beses, pinigilan ang kanyang nga opinyon, ginawang maliit ang kanyang sarili para hindi maabala ang mayayaman at makapangyarihan sa kanyang pag-iral. At saan siya dinala nito? Dito. Hinihila palabas ngang isang silid na mga guwardiya habang isang sanggol ang namamatay dahil walang gustong makinig sa anak ng katulong. Nagpabigat si Miguel sa mga braso ng mga guwardiya. Isang trik na natutunan niya sa panonood ng mga dokumentaryo tungkol sa kalikasan kung paano minsan nakukunwaring patay ang mga hayop na sinisila para malito ang mga mandaragit. Lumuwag ng bahagya ang pagkakahawak ng mga guwardiya, ang kanilang makatawan ay nag-adjust sa inaakala nilang pagsuko. Pagkatapos ay umikot si Miguel, bigla niyang ibinaksak ang kanyang timbang.
dumulas pababa sa kanilang pagkakahawak na parang tubig sa mga daliri. Ang kanyang siko ay tumama sa tiyan ng isang guardia, hindi sapat na malakas para makasakit, ngunit sapat na malakas para makagulat. Gumapang siya pasulong gamit ang mga kamay at tuhod, kumikilos ng mas mabilis kaysa sa kanilang reaksyon, umiikot sa pagitan ng mga bintingan na gulat na doktor. May humawak sa kanyang bukong-bukong, sinipa niya ito, may humarang sa kanyang daan, gumulong siya sa gilid. Ang silid ay sumabog sa kaguluhan. Sumisigaw ang mga doktor, nagmumura ang mga guardiya, nahuhulog ang mga kagamitan habang natitisod ang mga tao sa mga makina. Ngunit si Miguel ay may mata lamang para sa kuna, para sa maliit na kulay abong figura na nakahiga na parang patay sa loob nito. Inabot niya ang kuna. Ang kanyang kamay ay kumapit sa maliit na katawan ni Ricky, napakagaan, nakakatakot na gaan, parang humahawak ng isang bungkos ng tuyong dahon, at itinaas niya ang sanggol sa kanyang dibdib. Ang ulo ni Ricky ay bumaksak sa balikat ni Miguel. Ang kanyang hininga ay napakababaw na halos hindi ito maramdaman ni Miguel. Ibaba mo siya. Ang boses ni Ricardo Roxas II ay lumampas na sa galit, naging isang bagay na primitibo. Hayop, ibaba mo ang anak ko ngayon, o sa ngalan ng Diyos. Ngunit si Miguel ay kumikilos na, hindi patungo sa pinto hinaharangan na iyon ng guardia kundi patungo sa banyo. Ang ensuite na banyo na alam niyang nandun dahil nakita niya minsan ang blueprint nito na naiwang nakakalat sa mesa ng kusina ng isang arkitekto na gumagawa ng renovation. Nakalusot siya sa pinto at isinara ito sa likuran niya, kinakapa ang lock habang bumabangga ang katawan sa kahoy. Umuga ang pinto ngunit nanatiling sarado, hindi ito magtatagal. Ito ay isang panloop na pinto. Idinisenyo para sa privacy, isang designer na pinto na idinisenyo para maging maganda, at sisirain ito nga guardia sa loob ng ilang segundo. Tumingin si Miguel sa paligid ng banyo nang nagpapanik. Marmol na countertop, gintong fixtures, isang aparador na puno nga designer na produkto para sa sanggol na mas mahal pa sa kanyang nga aklat-aralin. At dun, sa countertop, isang maliit na garapon ng activated charcoal powder. Ang uri na binibiling ng mayayamang magulang para sa natural na pangangalaga, sa sanggol para sa mga face mask at pampaputing ng ngipin at mga detox na nababasa nila sa nga magasin. Umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang lola sa kanyang alaala. Ang uling ay humihigop ng lason mula sa katawan. Apo, ang mamatatanda nun ay nagsusunong kahoy at dinudurog ito para dito. Kinakapit nito ang lason. Inilalabas ito. Yumanik muli ang pinto. Nabasag ang kahoy. Kumikilos na si Miguel batay sa instinct ngayon. Gumagana sa kaalaman na nasa kanyang mabuto, hindi sa kanyang utak. Inabot niya ang charcoal powder gamit ang isang kamay habang karga si Ricky sa isa pa. Binuksan niya ang gripo ngang malamig na tubig, wala siyang oras na maghintay ng maligamgam at binasa ang kanyang nga daliri. Dumilat ang mga mata ni Ricky, nanginginig. Malabo, wala sa pokus, ngunit buhay pa rin. Pasensya na, bulong ni Miguel. Pasensya na talaga. Kakaiba ang lasa nito, pero pangako, tinutulungan kita. Pangako, hinalo niya ang uling sa tubig sa kanyang palat. Gumagawang isang manipis na itim na past. Dahan-dahan niyang itinagilit ang ulo ni Ricky, kasing ingat nang nakita niyang ginagawa ng kanyang lola sa mabatang may sakit sa San Isidro kapag ipinapainom niya ang kanyang magamot. Sumabog ang pinto. Ito na. Ang sandaling ang katotohanan, lahat ng itinaya ni Miguel ang kanyang tahanan, ang trabaho ng kanyang ina, ang kanyang kalayaan ay nakasalalay sa susunod na ilang segundo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, malalampasan mo ang paglutas ng pambihirang kwentong ito, mag-subscribe ngayon. Isinubo ni Miguel ang pinahalong uling sa bibig ni Ricky kasabayang pag-abot sa kanyang ang guardia. Mga kamay ang humawak sa kanya mula sa lahat ng direksyon, mga kamay na magaspang at galit na walang pakialam sa pagiging banayad. Naramdaman niyang masakit na ipinilipit ang kanyang braso sa likuran niya. Naramdaman ang kanyang tuhod na tumama sa marmol na sahig. Naramdaman ang sanggol na inagaw mula sa kanyang pagkakahawak. Huwag.
Sumigaw si Miguel. Huwag ninyong tanggalin sa bibig niya. Huwag ninyo siyang pasukahin. Kailangan ng oras para gumana ang uling. Pakiusap, bigyan niyo lang 5 minuto. Ngunit walang nakikinig. Karga na ni Ricardo Roxas II ang kanyang anak ngayon. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa galit at takot. Ang mga doktor ay nakukumpulan. Sinusuri ang vital signs ni Ricky. Sinusuri ang itim na latak sa paligid ng kanyang munting bibig. Si Isabela Roxas ay bumaksak sa may pintuan. Humahagulgol ng malakas na nanginginig ang buong katawan. Anong ibinigay mo sa kanya? Sigaw ni Dr. Cruz. Hinawakan si Miguel sa kuwelyo. Anong isinubo mo sa bibig ng sanggol? Activated charcoal. Humihingal si Miguel. Ang tuhod ng gwardiya ay nasa kanyang likod ngayon. Idinidiin siya sa malamig na marmol na sahig. Uling lang po, hindi po nakakasama. Hinihigop nito ang lason. Sabi pong lola ko. Lola mo? Ang boses ni Dr. Cruz ay punong ang pangalipusta. Inatake mo ang isang kritikal na sanggol batay sa payong ang iyong lola. Yung halaman, desperadong sabi ni Miguel, pakiusap, ay test niyo lang po yung halaman, yung nasa bintanang nursery. Isang uri po yan ng digitalis. Ang langis niyan ay cardiac glycosides. Nilalason na siya niyan ng ilang araw sa pamamagitan ng pagdikit sa balat at paglanghap. Tutulong ang uling na higupin kung ano na ang nasa sistema niya, pero kailangan ninyong alisin ang halaman dito. Kung hindi, lalala lang siya. Pakiusap, nagmamakaawa po ako. Ay test niyo lang po yung halaman. Walang gumala. At pagkatapos, nagbabago ang kulay niya, si Dr. Santos iyon. Siya ang pinakamalapit kay Ricardo Roxas II, pinakamalapit kay Ricky, at ang kanyang boses ay may kakaibang kalidad ng siyentipikong obserbasyon na tumagos sa kaguluhan na parang isang kutsilyo. Ano? Tumingin si Ricardo Roxas II sa kanyang anak. Ang kulay niya, dahan-dahang inulit ni Dr. Santos. Gumaganda, tumaas ang kanyang oxygen level. Isang katahimikan ang bumalot sa banyo na parang isang pinigil na hininga. Hindi makita ni Miguel si Ricky mula sa kanyang posisyon sa sahig, ngunit nakikita niya ang mga mukha ng mga doktor. Pinanut niya ang gulat na pumalit sa pagdududa, pinanut ang pagkalito na pumalit sa pangalipusta, pinanut ang 18 kilalang doktor sa mundo na napagtanto na may isang imposibleng nangyayari. Hindi maaari. Patag na sabi ni Dr. Cruz. Hindi maaring ganun kabilis gumana ang activated charcoal. Walang mekanismo na maaring magpaliwanag. Ang tibok ng kanyang puso ay nagiging stable. Inilabas ni Dr. Santos ang isang portable monitor, idiniin ito sa munting dibdib ni Ricky. Normal sinus rhythm, tumaas ang presyon ng dugo. Ang mapantal niya, bulong ni Isabela Roxas. Diyos ko, tingnan ninyo ang mapantal niya. Hindi makita ni Miguel, ngunit narinig niya ang kolektibong pahinga na nagsabi sa kanyang lahat. Ang galit ng mga umbok ay nawawala. Ang lason na sumasakal sa sistema ni Ricky ay hinihigop, neutralisado, tinatanggal ng simpleng itim na pulbos na itinatago ngang lola ni Miguel sa kanyang aparador sa kusina sa tabi ng harina at asukal. Bitawan niyo siya, mahinahong sabi ni Ricardo Roxas II. Ang tuhod ng guwardiya ay lalong dumidiin sa likod ni Miguel. Sabi ko, bitawan niyo siya. Iba na ang boses ni Ricardo Roxas II ngayon. Wala na ang galit, pinalitan ng isang bagay na hindi matukoy ni Miguel. Bitawan ninyo ang bata ngayon. Nawala ang bigat sa kanyang gulugod. Nanatili siya sa kanyang puwesto sandali. Takot gumalaw, takot umasa. Pagkatapos, dahan-dahan, masakit, itinulak niya ang sarili paakyat sa kanyang matuhod. Tinitiknan siya ni Ricardo Roxas II. Tinitiknan din siya ni Ricky. Ang mga matangang sanggol ay malinaw na ngayon. Nakatuon, sinusundan ang mukha ni Miguel na may isang bagay na maaring pagkilala. Yung halaman, muling sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Pakiusap, ay test niyo lang po yung halaman. Lumabas si Dr. Cruz sa banyo. 2 minuto ang lumipas, narinig siya ni Miguel na sumisigaw mula sa nursery. Tawagin ang hazmat team dito ngayon din. Lahat ng humawak sa halamang iyon ay kailangang maguskos ng kamay.
at may tumawag sa Poison Control Center. Kailangan ko lahat ng mayroon sila tungkol sa toxicity ng digitalis lanata. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mata. Tapos na, sa isang paraan o sa iba, tapos na, mabubuhay si Ricky. At hindi alam ni Miguel kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Nailigtas ni Miguel ang sanggol, ngunit ngayon ay darating ang resulta at ang matanong na maaring sumira sa lahat. Sino ang nagpadala ng halaman? At ano ang gagawin ni Ricardo Roxas sa batang lalaking pumasok sa kanyang bahay? Inatake ang kanyang tauhan at ipinilit ang gamot sa lalamunan ng kanyang sanggol. Mag-subscribe ngayon para hindi ka mahuli sa bawat salita. Ang sumunod na 6 na oras ay lumipas sa isang kalabuan ng nga ilaw at mahihinang boses. Nakaupo si Miguel sa isang silya sa labas ng nursery. Hindi sa silid NG-MH katulong, hindi sa opisina NG Seguridad, hindi sa isang interrogation room NG Pulisya. Isang silya mismo doon sa pasilyo, kung saan makikita siyang sinumang dumaan, kung saan personal na sinabi sa kanya ni Ricardo Roxas II na maghintay. Walang pumosas sa kanya, walang tumawag sa pulis, walang kumalatkat sa kanya palabas ng ari-arian o nagbanta na kakasuhan siya o gumawa ng anumang bagay na sigurado si Miguel na mangyayari noong pumasok siya sa pinto sa likod. Sa halip, dinalhan nila siyang tubig ng isang nakabalot na kanin, ng isang kumot, nang mapansin ng isang nurse na nanginginig siya. Hindi niya maintindihan ang lahat ng ito. Sa pintong nursery, nakikita niya si Ricky na payapang natutulog sa kanyang kuna. Bumalik na sa normal ang kulay ng sanggol, isang malusog na kayumanggi sa halip na ang nakakatakot na kulay abo. Ang kanyang nga monitor ay tumutunog na ng may katatagan ngayon. Sinusubaybayan ang mga vital sign na lumalakas sa bawat oras na lumilipas. Ang hukbong nga doktor ay nabawasan na sa 3 na lang. Nagpapatakbong nga huling pagsusuri. Nag-usap sa mahinang boses. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa pasilyo kung saan nakaupo si Miguel. Nakabalot sa isang kumot na marahil ay mas mahal pa sa kanyang buong aparador. Si Dr. Santos ang unang humingi ng tawad. Lumabas siyang nursery bandang hating gabi. Ang kanyang mukha ay pagod at may isang bagay na tilahiya. Tumayo siya sa harap ng silya ni Miguel. Tinitigan siya ng matagal at pagkatapos ay yumuko. Nagkamali ako, simpleng sabi niya. Nagkamali kaming lahat. Nakita mo ang hindi namin nakita at iniligtas mo ang buhay ng batang iyon. Patawarin mo kami dahil hindi kami nakinig. Hindi alam ni Miguel ang sasabihin. Nagbulong siyang isang bagay, salamat po, marahil, o okay lang po, at tumango si Dr. Santos ng isang beses at umalis. Nagsimula ang kwentong ito sa isang batang lalaki sa mga anino. Ngayon, makikita siyang buong mundo. Kung nakarating ka na sa puntong ito, kailangan mong makita ito hanggang sa dulo. Mag-subscribe ngayon. Ang pinakamagandang bahagi ay darating pa. Nagsimula ang investigasyon bago pa man magumaga. Kumuha si Ricardo Roxas II ng isang pribadong kumpanya ng seguridad, hindi ang magagwardiyang nagpapatrolya sa kanyang hacienda, kundi isang team ng mga dating ahente ng NBI at mga espesyalista sa forensics na dumating sa mga hindi markadong sasakyan at nag-set up ng isang command center sa silangang bahagi ng mansyon. Pinanot sila ni Miguel na magtrabaho sa pamamagitan ng bintana, naglalabas ng kagamitan, maingat na kinukunan ng litrato ang nursery, inaalis ang halaman sa isang selyadong lalagyan. Bandang 6:00 ng umaga, isang babaeng investigador ang lumapit sa silya ni Miguel. Gusto kang kausapin ni Sir Ricardo, sabi niya. Ang kanyang boses ay neutral, profesional. Handa ka na ba? Nanikip ang tiyan ni Miguel. Ito na ang sandali kung kailan magtatapos ang pasasalamat at magsisimula ang katotohanan. Ang sandali kung kailan malala ni Ricardo Roxas II na si Miguel ay isang trespasser pa rin, isang nobody pa rin, ang anak pa rin ng katulong na pumasok sa kanyang bahay at hinawakan ang kanyang sanggol ng walang pahintulot. Opo, ma'am, sabi ni Miguel, dahil ano pa ba ang maaari niyang sabihin? Dinala siya nito sa pasilyo, lakpas sa mga larawan ng pamilya
at mga antigong florera na tinakbuhan niya ilang oras lang ang nakalipas, lakpas sa hagdanan ng makatulong kung saan iniwasan niya ang mga guwardiya. Lakpas sa 100 maliliit na paalala ng mga hindi, nakikitang hadlang na ginugol niya ang buong buhay niya na hindi kailanman tatawirin. Nahihintay si Ricardo Roxas II sa kanyang opisina, hindi pa nakapasok si Miguel sa silid na ito. Nasulyapan na niya ito sa pamamagitan ng pinto. Nakita ang mga bookshelf mula sahig hanggang kisame at ang malaking mesa na gawa sa nara at ang mga bintana na tanaw ang hardin kung saan minsan ay nagtatrabaho ang ina ni Miguel. Ngunit ang pagtayo dito ngayon, napapalibutan ng mas maraming yaman kaysa sa kikitain ng kanyang buong angkan sa 10 buhay, naramdaman niyang mas maliit siya kaysa dati. Umupo ka, Miguel. Ito ang unang beses na binanggit ni Ricardo Roxas II ang kanyang pangalan. Umupo si Miguel. Mukha si Ricardo Roxas II na parang isang lalaking tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Gusot ang kanyang suwet, magulo ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay pula, sa pagod at isang bagay na mas malalim, isang bagay na tila pagkasira ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang sariling kapangyarihan. May hawak siyang folder, makapal sa mga papel, at bahagyang nanginginig ang kanyang daliri habang binubuklat ang mga pahina. Ang halaman, dahan-dahang sinimulan ni Ricardo, ay isang regalo. Dumating ito 3 araw na ang nakalipas, na may isang card na bumabati sa akin at sa aking asawa sa 3 buwan ni Ricky. Ang card ay nilagdaan ni Antonio Vargas. Hindi kilala ni Miguel ang pangalan, ngunit nakita niya ang pagtiim ng panga ni Ricardo nang sabihin niya ito. Si Antonio ay kasosyo ko sa negosyo. Binuo namin ang Roxas Vargas Technologies nang makasama 23 taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho sa isang garahe sa Quezon City. Siya ang aking best man. Ang ninong ni Ricky. Nabasag ang boses ni Ricardo sa huling salita. Pinagkatiwalaan ko siyang lahat. Ang aking kumpanya, ang aking pamilya, ang aking anak. Ang katotohanan sa likod na kalalasong regalo ay mas nakakawasak kaysa sa inaakalang sinuman. Ngunit may darating pa, mas marami pa. Mag-subscribe ngayon para makita ang hustisya na naisagawa. Ang investigasyon ay umusad ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Natakpuan ng forensic team ang mabakas ng nakalalasong langis ng halaman sa guwantes ng hardinero, ang parehong guwantes na ginamit para ayusin ang rehas ng kuna ni Ricky. Natakpuan nila ang latak sa may bintana ng nursery, sa mga kurtina, sa mobile na nakasabit sa ibabaw ng kuna. Ang halaman ay dahan-dahang naglalabas na lason nito. Sa loob ng 3 araw, pinupuno ang silid ng isang hindi nakikitang kamatayan. Ngunit hindi lang iyon ang kanilang natakpuan. Ang kumpanya ng delivery na nagdala ng halaman ay nag-iingat ng masusing talaan mga security camera, GPS tracking, mga digital na lagda. Sa loob na ilang oras, natuntun na nga investigador ang pakete pabalik sa pinakmulan nito. Hindi isang lehitimong nursery o greenhouse, kundi isang pribadong laboratorio na dalubhasa sa mga bihirang botanikal na espesimen. Ang laboratorio ay pagari ng isang shell company. Ang shell company ay pinondohan ng isang account sa Virgin Islands. Ang account na iyon ay binuksan ni Antonio Vargas. Gusto niyang mamatay ang anak ko, sabi ni Ricardo, at ang kanyang boses ay halos hindi na tao. Ito ay boses ng isang bagay na nasira mula sa loob. Gusto niya akong sirain at pinili niya ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko para gawin ito. Dahil tinalo ko siya. Dahil pinili akong board kaysa sa kanya. Dahil nakuha ko ang posisyon ng CEO at siya ay itinulak sa gilid na may stock options lang at isang tapik sa likod. Nakatayo si Miguel nang napakatahimik. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita. Alam mo ba kung ano ang pinakamasama? Patuloy ni Ricardo. Hindi sana ito malalaman ng doktor. Hinding-hindi. Masyado silang nakatuon sa kanilang mga blood test at imaging scan at genetic analysis. Masyadong kumbinsido na ang sagot.
ay dapat isang bagay na komplikado, isang bagay na akma sa kanilang pagsasanay, kaya hindi sila kailanman tumingin sa paligid nege silit. Hindi kailanman nagtanong kung ano ang nagbago sa kapaligiran ni Ricky. Hindi kailanman isinalang-alang na ang pinakasimpleng paliwanag ay maring ang tama. Tumingin siya kay Miguel na may isang bagay na maaring paganga. Pero ginawa mo. Hindi mapakali si Miguel sa kanyang upuan. Tinuruan po akong lola ko tungkol sa mga halaman. Sabi niya, ang mamayayamang doktor ay laging naghahanap ng mamayayamang problema. Minsan, ang sagot ay nakaupo lang diyan sa harap ng lahat. Ang iyong lola ay parang isang matalinong babae. Opo, nanikip ang lalamunan ni Miguel. Namatay po siya nung 11 taong gulang ako. Marami pa sana siyang ituturo sa akin, pero naubusan siyang oras. Dahan-dahang tumango si Richardo. Nanahimik siya ng matagal, tinitignan ang folder sa kanyang makamay sa ebidensya ng pagtataksil ng isang taong minahal niya na parang kapatid. Pagkatapos ay pinindot niya ang isang button sa kanyang desk phone. Papasukin mo sila, sabi niya. Lahat ng inaakala ni Miguel na alam niya tungkol sa kanyang buhay ay magbabago. Ito ang sandali na hinihintay mo. Mag-subscribe ngayon para hindi ka mahuli sa bawat salita ng susunod na mangyayari. Bumukas ang pinto at pumasok ang ina ni Miguel. Mukhang umiyak si Aling Elena ng ilang oras. Gusot ang kanyang uniforme, nakalugay ang kanyang buhok mula sa karaniwang perpektong pusod. Namamaga at pula ang kanyang mata. Sa likuran niya ay dumating si Isabela Roxas. Suot pa rin ang damit na suot niya sa panahon ng krisis. Karga si Ricky sa kanyang dibdib na para bang hindi na niya ito bibitawan. Sumugot si Aling Elena sa kanyang anak. Niyakap siya ng mahigpit na halos hindi siya makahinga. Miguel, anak ko, natakot ako ng husto. Sinabi nila sa akin kung ano ang ginawa mo, na pumasok ka at hinabol kang magwardiya at ikaw, ma, okay lang po ako. Niyakap siya ni Miguel, nilalanghap ang amoy ngang sabong panlaba at pang-industriya na panlinis na ginagamit niya sa mga sahig ng mga Roxas. Okay lang po ako. Okay lang si Ricky. Okay lang po ang lahat. Maaari kang makulong. Umalis si Aling Elena para tingnan siya. Ang kanyang makamay ay nakahawak sa kanyang mabalikat. Maaari kang masaktan. Maaari kang. Maaari niyang iligtas ang kanyang sarili sa gulo at walang ginawa. Mahinahong sumabat si Ricardo Roxas II. Maaari siyang manatili sa inyong bahay at hayaang mamatay ang anak ko habang ang 18 doktor ay nangangapa sa dilim. Pero hindi niya ginawa. Lumingon si Aling Elena sa bilyonaryo at nakita ni Miguel ang takot na dumaan sa kanyang mukha, ang malalim, likas na takot ng isang taong ginugol ang buong buhay niya sa ilalim ng awan ng makapangyarihan. Ngunit hindi mukhang galit si Ricardo. Mukha siyang mapakumbaba. Ginang Elena, sabi niya, ginagamit ang pangalan ng kanyang ina na may paggalang na hindi pa narinig ni Miguel mula sa sinuman sa hacienda. Ang iyong anak ang tanging dahilan kung bakit buhay ang anak ko ngayon. Nabigo ang mga doktor. Nabigo ang seguridad. Nabigo ako. Ngunit si Miguel, nabasag ang boses ni Ricardo. Uminto siya, pinakauma ang sarili, nagsimulang gimuli. Si Miguel ay tumakbo sa isang gusali na puno nga, mataong nakikita siya bilang isang banta. Nilabanan niya ang magwardiya na maaring makasakit sa kanya ng malubha. Kinuha niya ang isang kritikal na sanggol at nagbigay ng isang lunas na salungat sa lahat ng sinasabi ng mamedikal na eksperto. Ginawa niya ang lahat ng iyon habang alam na kung magkamali siya, sisirain nito ang buhay ninyong dalawa. Hindi siya nagkamali, malambing na sabi ni Isabela Roxas. Lumapit siya, payapang natutulog si Ricky sa kanyang balikat. Tama siya. Siya lang ang tama. Tumingin siya kay Miguel at may manggaluhang dumadaloy sa kanyang mukha. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagligtas sa aking sanggol. Hindi alam ni Miguel kung ano ang gagawin sa pasasalamat ng mayayaman. Ginugol niya ang buong buhay niya na iwasan ang kanilang atensyon at ngayon narito sila. Tinitignan siya na para siyang isang bagay na mahalaga, hindi isang bagay na dapat pamahalaan. Hindi ko lang po siya kayang hayaang mamatay. Awkward na sabi ni Miguel.
Hindi po kapag alam ko kung ano ang mali, hindi po kapag may magagawa ako. Iyon mismo ang punto, sabi ni Richardo. Tumayo siya mula sa kanyang mesa, lumibot dito, at gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ni Miguel sa 1,000,000 taon. Lumuhod siya sa harap ng silya ni Miguel, isang bilyonaryo, nakaluhod, nakatinggala sa anak ng katulong. Ginugol ko ang buong buhay ko na naniniwala na ang pera at edukasyon at mga koneksyon ang tanging mahalaga, sabi ni Richardo. Nagtayo akong napader sa paligid na haciendang ito para hindi makapasok ang mataong sa tingin ko ay mas mababa sa akin. Kumuha ako ng mga gwardiya para protektahan ang aking pamilya mula sa mga banta na iniisip ko sa mga anino. At sa buong panahon, ang totoong banta ay pumasok mismo sa aking pinto sa harap sa isang magandang paso na may gintong laso. At ang tanging taong nakakita nito ay ang batang lalaking itinuro ko sa aking matauhan na balewalain. Inabot niya at kinuha ang kamay ni Miguel. Nagkamali ako sa napakaraming bagay at hindi ko alam kung paano ito ayusin, pero susubukan ko. Ang batang lalaki sa mga anino ay lalabas na sa liwanag ng permanente. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang kwento. Mag-subscribe ngayon para makita kung paano binago ng isang gawa ng katapangan ni Miguel ang lahat magpakailanman. Naaresto si Antonio Vargas kinaumagahan. Pinanood ito ni Miguel mula sa bintana ng nursery. Pinanood ang mga sasakyan ng pulis na umakyat sa daan. Pinanood ang lalaking naktangkang, pumatay ngang isang sanggol na inilalabas na nakaposas habang sumasabog ang ma-flash ng kamera sa paligid niya. Kumalat ang kwento kahit paano at ang mga news fan ay nakalinya sa gilid ng hacienda. Ang mga reporter ay sumisigaw nga manatanong na walang sinasagot, ngunit ang pag-aresto ay simula pa lamang. Hindi lang hustisya ang gusto ni Ricardo Roxas II, gusto niya ng pagkawasak. Sa loob ng 1 linggo, pinakilos niya ang isang hukbong nga abogado para buwagin ang lahat ng itinayo ni Antonio Vargas, ang mga shell company, ang mga offshore account, ang mga stock options at board positions at mga membership sa mamahaling club. Bawat piraso ne imperyo na itinayo ni Antonio sa pundasyon ne put at galit. Mabubulok siya sa kulungan, sabi ni Ricardo kay Miguel sa isa sa kanilang nga araw-araw na pag-uusap ngayon. Nasanay na ang bilyonaryo na hanapin si Miguel, magtanong tungkol sa mga halaman at pagpapagaling at salolang nagturo sa kanyang mga bagay na hindi itinuturo sa medical na paaralan. Ang kaso ay attempted murder sa isang sanggol. Kahit ang mga white-collar kriminal ay hindi nakakaligtas diyan. Tumango si Miguel. Hindi pa rin siya ganap na komportable sa harap ni Richardo. Nararamdaman pa rin ang bigat na agwat na klase na naktakda sa kanyang buong buhay. Ngunit may nagbago sa pagitan nila. Isang bagay na totoo. Ano po ang mangyayari ngayon? Tanong ni Miguel. Sa hacienda, ibig ko pong sabihin sa lahat. Ngumiti si Richardo, isang pagod ngunit totoong ngiti. Ngayon, sabi niya, ginigiba natin ang mapader. Ibig niyang sabihin ay literal. Sa mga sumunod na linggo, pinanood ni Miguel ang mga construction crew na buwagin ang mga bakod na nakapalibot sa ari-arian ng mga Roxas. Ang mga guard tower ay ibinaba. Nawala ang makaratula na para lang sa staff. Ang mapintong nga katulong ay selyado at isang bagong pangunahing pasukan ang itinayo na ginagamit ng lahat, anuman ang kanilang posisyon. Ngunit hindi pa tapos si Ricardo. Magkakaroon ng isang health center. Inanunsyo niya sa isang press conference na pinanood ni Miguel mula sa gitna ng mga tao nakatayo sa pagitan ng kanyang ina at ni Isabela Roxas. Isang libreng klinika na bukas para sa lahat sa komunidad na nakatuon sa abot kayang pangangalaga at tradisyonal na pagpapagaling. Ito ay staffan ng mga doktor na marunong makinig, na marunong tumingin sa buong larawan, hindi lang sa maresulta ng pagsusuri. Huminto siya at nakita ngang kanyang mamata si Miguel sa gitna ng matao. Tatawagin itong Lola Remedios Community Health Center. Ipinangalan sa babaeng nakturo sa kanyang apo ngang kaalaman na nagligtas sa buhay ng aking anak. Nanlabo ang paningin ni Miguel. Ang pangalan ng kanyang lola sa isang gusali.
Isang totoong gusali kung saan makakatanggap ng totoong tulong ang matotong tao dahil sa isang bagay na itinuro nito sa kanya sa isang beranda 12 taon na ang nakalipas sa San Isidro. Umiyak si Aling Elena sa tabi niya. Hindi ang maluhang takot na nakita na niya ng maraming beses, maluhang pag-aalala tungkol sa upa at seguridad sa trabaho at kung makakaligtas ba sila sa isa pang buwan. Iba ito. Ito ay mga luhang isang taong ngayon lang napagtanto na ang kanyang nasakripisyo ay may kahulugan. May isa pa, sabi ni Ricardo sa mikropono, ang aking pamilya ay may utang na hindi namin kailanman lubusang mababayaran, kaya't magsisimula kami sa kung ano ang aming makakaya. Inanunsyo niya ang isang scholarship fund. Buong tuition sa anumang universidad sa mundo para kay Miguel at sa mga magiging anak pa ni Aling Elena. Inanunsyo niya ang isang bahay, hindi ang bahayng hardinero, kundi isang totoong bahay sa ari-arian na may pangalan ni Miguel sa titulo, kasama ang pangalan ng kanyang ina. Inanunsyo niya ang isang posisyon para kay Aling Elena sa board ng bagong health center na may sweldong nakpahinga sa kanya nang marinig niya ang halaga. Ngunit para kay Miguel, ang pinakamahalagang anunsyo ay mas maliit, mas tahimik. Isang bagay na sinabi sa kanya ni Ricardo ng personal pagkatapos umalis ang mga kamera at isinulat ng mga reporter ang kanilang mga kuwento. Nag-set up akong isang apprenticeship, sabi ni Ricardo, kasama ang pinakamahuhusay na botanikal na mananaliksik sa mundo. Kung gusto mo, para matutunan mo ang lahat ng hindi na naituro sa iyong lola. Para maging isang manggagamot na tulad ng pinalaki niya sa iyo. Inisip ni Miguel ang kanyang lola, ang pangakong ginawa niya sa kanya na gamitin ang kanyang karunungan kapag mahalaga, ang lahat ng taon na ginugol niya na ikinahihiya ang kanyang pamana, na nais niyang maging isang bagay na mas kagalang-galang. Nagkamali siya tungkol doon, sobrang mali. Ang kaalaman ng kanyang lola ay hindi isang bagay na dapat lampasan. Ito ay isang bagay na dapat pagtibayin, isang pundasyon ng karunungan na bumabalik sa mga henerasyon na hihintay na idagdag niya ang kanyang sariling layer sa istruktura. Opo, sabi ni Miguel, gusto ko po yan, higit sa anupaman, tumango si Ricardo. At pagkatapos, ay gumawa siyang isang bagay na hindi maisip isang linggo lang ang nakalipas. Niyakap niya si Miguel, hinawakan siya tulad ng naisip ni Miguel na niyayakap ng mga ama ang kanilang maanak. Salamat, bulong ni Ricardo, sa pagiging matapang kapag mahalaga, sa pagiging ang taong dapat kong nakita noon pa man. Niyakap siya ni Miguel, hindi na siya isang anino. Nalantat na ang nakalalasong regalo, naaresto na ang kontrabida, ngunit hindi pa kumpleto ang pagbabago ni Miguel. Ibinubunyag ng Kabanata 5 ang bagong pamana na itatayo ni Miguel sa pundasyong iniwan ng kanyang lola. Mag-subscribe ngayon para makita kung paano magtatapos ang pambihirang kwentong ito. Isang taon ang lumipas, nakatayo si Miguel sa harap ng gusaling nagtataglay ng pangalan ng kanyang lola. Ang Lola Remedios Community Health Center ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Ang mga salaming pader nito ay sumasalamin sa mga hardin na nakapalibot dito, mga hardin na si Miguel mismo ang tumulong sa pagdisenyo. Pinupuno ito ngang mahalamang gamot na itinuro sa kanyang-kanyang lola na kilalanin. Lavender para sa pagkabalisa, kamomile para sa pagtulog, echinacea para sa immunity, at sa isang maingat na kinokontrol na greenhouse, sa likod ng isang nakakandado na pinto, isang koleksyon ng mga nakalalasong espesimen na ginagamit para sanayin ang susunod na henerasyon ng mga doktor na makita ang minsan ay hindi napansin ng 18 eksperto. Ngayon ang grand opening. Inayos ni Miguel ang kuwelyo ng kanyang bagong suit, isang regalo mula kay Isabela Roxas na perpektong nakatahi sa kanya, gawa sa talang mas malambot kaysa sa anumang naisuot na niya. Hindi pa rin siya ganap na komportable sa mga damit na tulad nito. Isang bahagi niya marahil ay hindi na magiging komportable.
ngunit natutunan niya na ang pagkabalisa ay hindi palaging isang masamang bagay. Minsan, nangangahulugan ito na lumalaki ka sa isang bagong bersyon ng iyong sarili. Handa ka na ba? Lumitaw ang kanyang ina sa tabi niya at napahinga si Miguel tulad ng lagi niyang ginagawa kapag nakikita niya ito ngayon. Si Aling Elena ay nagbago sa nakaraang taon. Hindi lang ang kanyang mga damit, bagaman nagbago rin iyon. Ang mga gasgas na uniforme ay pinalitan ng profesional na kasuotan na akma sa kanyang bagong posisyon. Ngunit isang bagay na mas malalim, ang patuloy na tensyon sa kanyang mabalikat ay nawala. Ang malinyang pag-aalala sa paligid ng kanyang mga mata ay lumambot. Mas tuwid na siyang tumayo ngayon, mas malakas magsalita, kumukuha ng espasyo sa paraang hindi niya kailanman ginawa noong siya ay isang katulong lamang. Siya ang Community Outreach Director para sa Health Center. Mayroon siyang opisina na may panggalan niya sa pinto. Mayroon siyang mga business card at staff at isang boses sa mga desisyon na nakakaapekto sa libu-libong tao. Hindi ko po alam, pagamin ni Miguel, maraming tao diyan. Ngumiti si Aling Elena at pinisil ang kanyang kamay. Maraming tao diyan dahil sa iyo, anak. Dumating sila para makita ang batang lalaking nagligtas sa anak ng isang bilyonaryo gamit ang uling sa kusina at ang karunungan ng kanyang lola. May tulong po ako, may kaalaman ka, may katapangan ka, mayroon kang lahat ng ibinigay sa iyo nga iyong lola. Nagluha ang mamata ni Aling Elena, napakalaki ng ipagmamalaki sa iyo ni lola. Nagsimula ang paglalakbay na ito sa isang batang lalaki na naniniwalang ang kanyang kahirapan ay ginawa siyang walang-wala. Tingnan mo siya ngayon. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, mag-subscribe at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig na mahalaga ang kanilang boses. Ang mundo ay nangangailangan ng mas maraming Miguel. Ang damingang tao sa labas ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni Miguel. Daan-daang tao ang pumuno sa mga hardin, umaapaw sa damuhan na dating ganap na bawal sa sinumang walang imbitasyon ng mga roksas. May mga pamilya mula sa mga kalapit na barangay, mga komunidad na laging nasa anino ng hasyenda, na pinahihiwalay ng mga bakod at mga asong bantay at mga hindi nakikitang pader ng klase. May mga profesional sa medisina na naglakbay mula sa buong mundo para makita ang bagong modelong itong pangangalagang pangkalusugan na pinagsasama ang tradisyonal na karunungan sa modernong medisina. May mga reporter at photographer at mga camera crew na kumukuha ng bawat sandali. At doon, sa harap na hilera, nakaupo sina Ricardo at Isabela Roxas na may si Ricky sa kandungan ni Isabela. Ang sanggol ay malusog na ngayon, 14 na buwan na may matatabang pisngi at maliliwanag na mata at isang tawa na umalingaw-ngaw sa buong hardin tuwing may nakakatuwa sa kanya. Naabot niya ang bawat milestone sa tamang oras na hindi nagpapakita ng anumang pangmatagalang epekto mula sa pagkalason na halos pumatay sa kanya. Isang himala, sabi nga doktor, alam ni Miguel na hindi ito isang himala, ito ay activated charcoal at mabilis na pag-isip. At isang lola na naunawaan na ang pagpapagaling ay tungkol sa pagtingin sa buong larawan, hindi lang sa mga bahagi na masusukat mo sa isang makina. Tumayo si Ricardo habang papalapit si Miguel sa podium, pinangunahan ang mataw sa isang palakpakan na bumalot kay Miguel na parang mainit na tubig. Isang taon na ang nakalipas. Ang lalaking ito ay isang malayong figura na nasisilayan niya sa mga bintana makapangyarihan, hindi maabot, kabilang sa isang mundong hindi kailanman mapapasok ni Miguel. Ngayon, siya ay isang bagay na iba, hindi isang ama, hindi isang kaibigan, ngunit isang bagay sa pagitan, isang mentor, marahil, isang mananampalataya. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta, sabi ni Ricardo sa mikropono. Ang kanyang boses ay umabot sa buong hardin. Isang taon na ang nakalipas, halos mawala sa akin ang aking anak. Nasa akin ang lahat ng yaman sa mundo, pera, koneksyon, ang pinakamahuhusay na medikal na eksperto sa planeta at wala ni isa sa mga iyon ang sapat. Ako ay walang magawa, walang pag-asa.
pinapanood ang aking anak na mamatay habang ang mataong binayaran kong bilyon-bilyon ay hindi masabi sa akin kung bakit. Huminto siya at nakita ni Miguel na sumulyap siya sa bahay kung saan nakatira si Miguel at ang kanyang ina sa lupngang maraming taon. Nandun pa rin ang bahay. Ngunit na-renovate na ngayon. Pinalawak, ginawang moderno, ginawang isang guest house para sa mga bumibisitang mananaliksik. Lumipat na ang pamilya ni Miguel sa isang totoong bahay sa ari-arian na may mga silid-tulugan para sa bawat isa sa kanila at isang hardin kung saan nagtatanim si Aling Elena ng magulay at isang pinto sa harap na nakaharap sa pangunahing daan sa halip na sa likod. At pagkatapos ay isang 14 na taong gulang na batang lalaki ang pumasok sa aking bahay, patuloy ni Ricardo, nilabanan ang aking mga security guard at iniligtas ang buhay nga aking anak gamit ang kaalaman na hindi itinuturo sa anumang medikal na paaralan, kaalaman na ipinasa sa mga henerasyon, kaalaman na itinuro sa akin na balewalain bilang pamahiin, bilang alamat, bilang paniniwala ng hindi edukadong tao na walang alam na mas mabuti, na basag ng bahagya ang kanyang boses. Ako ang walang alam na mas mabuti. Ako ang naktayo ng mapader ng napakataas na hindi ko makita ang karunungan na nakatayo sa labas lamang nito. Itinuro sa akin ni Miguel na ang kadalubasaan ay dumarating sa maraming anyo at na minsan ang mga taong binabalewala natin ang siyang pinakamalinaw na nakakakita. Naktayo si Ricardo Roxas Duangang isang imperyo, ngunit kinailangan ng isang mahirap na batang probinsyano para ipakita sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga. Kung naniniwala ka na ang boses ng lahat ay nararapat pakinggan, mag-subscribe ngayon at ibahagi ang kwentong ito. Siguraduhin nating makarating ito sa lahat ng nangangailangan nito. Kinuha ni Miguel ang podium na may nanginginig na mga kamay. Nagsulat siya ng isang talumpati. Pinraktis ito ngang 12 ng beses sa harap ng kanyang salamin, sa harap ng kanyang ina, sa harap ng kuna ni Ricky habang tumatawa ang sanggol sa kanyang kabadong paglalakad. Ngunit ang pagtayo dito ngayon, nakatingin sa isang dagat ng mga mukha na naghihintay na marinig ang kanyang sasabihin, ang masalita sa kanyang ma-index card ay tila mali, masyadong pinakintab, masyadong perpekto, masyadong tulad ng isang taong hindi siya. Kaya't isinantabi niya ang card at nagsalita mula sa puso. Ang pangalan ng lola ko ay Remedios, sinimulan ni Miguel. Ipinanganak siya sa San Isidro, Laguna, sa isang bahay na walang tubig at sahig na lupa. Hindi siya natutong magbasa. Hindi siya nakatapos no grad dirt. Sa bawat sukatan na ginagamit ng mundo para magpasya kung sino ang mahalaga, siya ay isang nobody. Tumingin siya sa gusali sa likuran niya. Ang pangalan nito ay nakaukit sa bato sa itaas ng pasukan. Ngunit mas marami siyang nailigtas na buhay kaysa sa karamihan nagaamga doktor. Nagpaanak siya ng mga sanggol para sa mga inang hindi kayang magpa-ospital. Ginamot niya ang lagnat gamit ang mahalamang gamot kapag walang pera para sa gamot. Umupo siya kasama ang managagaw buhay at hinawakan ang kanilang makamay at binigyan silang dignidad kapag wala na silang iba. Alam niya ang mga bagay tungkol sa mga halaman, tungkol sa katawan, tungkol sa pagpapagaling na natutunan niya mula sa kanyang ina, na natuto mula sa kanyang ina, na natuto mula sa mga henerasyon ng mga taong kailangang malaman kung paano mabuhay kapag walang ibang handang tumulong sa kanila. Naging matatag ang boses ni Miguel habang nagsasalita siya. Ang kaba ay nawawala, pinalitan ngang isang bagay na mas malakas pagmamalaki, marahil o layunin. Sinasabi niya sa akin na ang ating kaalaman, ang ating pamana, hindi pera, hindi lupa, hindi magagarang titulo, kung ano lang ang inilagay niya sa aking ulo, at kung ano ang ilalagay ko sa mga ulo nga aking maanak balang araw. Sabi niya, mas mahalaga ang kaalaman kaysa ginto dahil walang makakakuha nito sa iyo. Inisip niya ang gabing pumasok siya sa mansyon ang takot at ang katiyakan at ang desperadong panalangin na hindi siya nakakamali. Sa loob ngang mahabang panahon, ikinahiya ko ang pamanang iyon. Nais kong maging moderno, sopistikado.
Nais kong makasya sa isang mundong mababa ang tingin sa mga taong tulad nga aking lola na tinatawag ang kanyang kaalaman na pamahiin at ang kanyang karunungan na kamangmangan. Akala ko kung magiging sapat akong matalino, sapat na edukado, sapat na kahanga-hanga, makakatakas ako sa aking pinagmulan. Dahan-dahan siyang umiling. Nagkamali ako. Ang aking pinagmulan ay hindi isang bagay na dapat takasan. Ito ay isang bagay na dapat paktibayin. Ang kaalaman na ibinigay sa akin ng aking lola ay nagligtas sa buhay ng isang sanggol habang ang 18 doktor na may mga degree mula sa pinakamahuhusay na universidad sa mundo ay hindi malaman kung ano ang mali. Hindi ito sa kabila na aking pinagmulan. Ito ay dahil sa aking pinagmulan. Dahil tinuruan ako ng aking lola na tingnan ang buong larawan, napansinin ang kapaligiran, hindi lang ang sintomas na magtiwala sa nakikita ko sa aking sariling nga mata, kahit na sinasabi ng mga eksperto na mali ako. Hindi kailanman makikitang lola ni Miguel ang sandaling ito, ngunit ang kanyang pamana ay mabubuhay magpakailanman. Kung naniniwala ka na ang karunungan ay nakmumula sa mas maraming lugar kaysa sa mga aklat-aralin, mag-subscribe at ibahagi ang kwentong ito. Tulungan kaming ipalaganap ang mensahe na lahat ay may mahalagang mayaalok. Tumingin si Miguel sa mga tao at nakita ang mga mukha na sumasalamin sa kanyang sariling paglalakbay. May mga bata mula sa mga barangay, mga batang kayumanggi ang balat na may mga lumang damit, mga batang naglalakad papuntang paaralan na dumadaan sa isang mansyon na hindi nila kailanman mapapasok, mga batang tinuruan ng 1,000 maliliit na sandali na sila ay mas mababa, hindi sapat, hindi nakikita. Tinitignan nila siya ngayon na may isang bagay sa kanilang mga mata na nagpapasikip sa kanyang dibdib pag-asa, marahil o pagkilala. Direkta siyang nagsalita sa kanila. Alam ko kung ano ang pakiramdam na maging isang anino. Maglakad sa mundo na para kang gawa sa salamin, na para bang ang mataong may pera at kapangyarihan ay tumitingin sa iyo nang hindi ka nakikita. Alam ko kung ano ang pakiramdam na maniwala na ang iyong kahirapan ay ginagawa kang walang-wala, na ang iyong sitwasyon ang nagtatakda ng iyong halaga, na ang tanging paraan para maging mahalaga ay maging isang taong ganap na naiba sa kung sino kanong ipinanganak. Lumalakas ang boses ni Miguel, ngunit nakatayo ako rito ngayon para sabihin sa inyo na iyan ay isang kasinungalingan. Ang mga bagay na nagpapaiba sa inyo ang inyong pinagmulan, ang inyong kultura, ang kaalaman ng inyong pamilya, ang mga aral na itinuro sa inyo ng inyong lola, hindi iyan mga kahinaan na dapat lampasan. Iyan ay mga lakas na dapat paktibayin. Iyan ang pananaw na kailangan ng mundo, ang mapananaw na hindi mabibili ng anumang halaga ng pera. Ang karunungang ipinasa sa mga henerasyon nga taong nalaman kung paano mabuhay at umunlad kapag ang lahat ay laban sa kanila. Itinuro niya ang health center sa likuran niya. Ang gusaling ito ay umiral dahil isang bata mula sa bahayng hardinero ang may alam na hindi alam 18 doktor. Umiral ito dahil mahalaga ang kaalaman saan man ito nagmula, at ito ay magiging isang lugar kung saan lahat ng kaalaman ay pinahahalagahan, kung saan ang halamang gamot ng isang lola ay nakaupo sa tabi ng mga diskarte ng isang siruhano, kung saan nakikinig tayo sa mga pasyente sa halip na sinusuri lang sila, kung saan walang sinuman ang hindi nakikita at walang karunungan ang binabalewala. Huminga ng malalim si Miguel. Sinasabi nga, aking lola na ang pagpapagaling ay hindi lang tungkol sa pag-ayos ng kung ano ang sira sa katawan. Ito ay tungkol sa pagtingin sa buong tao, ang kanilang kasaysayan, ang kanilang kapaligiran, ang kanilang komunidad, ang kanilang kaluluwa. Ito ay tungkol sa pagtrato sa mga tao ng may dignidad, bilyonaryo man sila o katulong. Ito ay tungkol sa pag-alala na lahat tayo ay konektado, lahat ay bahagi ng isang pamilya ng tao, lahat ay karapat-dapat sa pangangalaga at atensyon at paggalang. Tumingin siya kay Ricardo Roxas II, sa kanyang ina,
kay Baby Ricky na masayang tumatalon sa kandungan ni Isabela. Iyan ang magiging sentro na ito. Iyan ang magiging kahulugan ng pamana ng aking lola, hindi lang isang gusali na may pangalan niya, kundi isang bagong paraan ng pag-isip kung sino ang maaring maging eksperto, kung kaninong kaalaman ang binibilang, at kung paano natin inaalagaan ang isa't isa. Ngumiti si Miguel, isang totoong ngiti. Ang uri na dati niyang itinatago sa likod ng isang pader ng pagiging anino. Ang pangalan ko ay Miguel, anak akong isang katulong. At gugugulin ko ang natitirang bahagi nga aking buhay na tinitiyak na walang sinumang tulad ko ang kailangang makaramdam na hindi sila nakikita muli. Ito ang pamana ni Miguel, ito ang pamana ni Lola Remedios, at kung nagbasa ka hanggang dito, bahagi na rin ito ng iyong kuwento ngayon. Mag-subscribe at ibahagi ang mensaheng ito sa lahat ng kailangang makarinig nito. Magtayo tayo ng isang mundo kung saan mahalaga ang boses ng lahat. Nagsimula ang palakpakan sa isang lugar sa likuran at gumulong pasulong na parang kulog. Nakatayo si Miguel sa podium na bigla habang daan-daang tao ang tumayo. Nakita niya ang mga luha sa mga mukha na hindi niya kilala. Nakita ang mga batang pumapalakpak ng may ligaw na sigasig. Nakita ang kanyang ina na humahagulgol habang inilalagay ni Ricardo Roxas II ang isang nakapapawing pagod na kamay sa kanyang balikat. At pagkatapos ay gumawa si Ricky Roxas III ng isang bagay na nagpatahimik sa buong pulutong. Ang paslit ay kumawala sa mga brasong kanyang ina, bumaba sa lupa gamit ang mga hindi matatag na binti at nagsimulang maglakad nag-aatubili o sa hindi tiyak na paraan ng isang batang natututong magtiwala sa kanyang sariling mapaa. Inabot siya ni Isabela, ngunit pinigilan siya ni Ricardo, nanunod na may ekspresyon ng pahanga habang ang kanyang anak ay naglalakbay sa isang gubat ng magabinting matatanda. Naklakat si Ricky ng diretso kay Miguel. Huminto siya sa gilid ng podium, tumingala na may maliliwanag na mata na dating nilabuan ng lason at itinaas ang kanyang matatabang braso sa universal na kilos ng bata saan man. Karga. Bumaba si Miguel sa podium at binuhat si Ricky sa kanyang braso. Agad na sumandal ang sanggol sa kanyang dibdib. Isang maliit na kamay ang kumapit sa bagong suit ni Miguel, ganap na kontento. Kiko, malinaw na sabi ni Ricky ang kanyang unang, totoong salita bukod sa mama at papa. Nagwala ang magataw. Niyakap ni Miguel ang sanggol ng mahigpit, naramdaman ang tibok ng puso ni Ricky laban sa kanya, malakas at matatag at buhay. Ang batang ito na halos mamatay sa kanyang mga kamay ay tinatawag na ngayon ang kanyang pangalan, inaabot siya, nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ito ang mahalaga. Hindi ang magagarang gusali o ang scholarship o ang bahay na may pangalan niya sa titulo. Ito, ang buhay na nailigtas, ang koneksyong nabuo, ang tulay na itinayo,